mas maganda? Help me naman, Shimio. Alin bang mas bagay? Ang cute nitong pink na shirt, hindi ba? Pero sa palagay ko, okay din ang ganitong kulay. Ano? Welcome. Meron ka bang gusto dyan? Ang totoo, nagdadalawang isip ako kung itong pink ang dapat kong bilhin. Sa palagay ko, mas bagay sa'yo ang ganyang kulay ng damit, miss. Talaga? Para sa maitim na kutis sa gaya mo, black ang pinakabagay na kulay. Bukod to, napaka-fashionable din yan. Bagay sa akin at fashionable talaga. Pero gusto kong bumili ng pink na damit eh. Bagay na bagay talaga ang kulay na itim sa kutis mo, miss. Ah, ganun po ba? Ah? Yes, sir? Ang totoo, nagpunta kami sa beach kaya nabilad ako sa araw. Shini, ganun ba talaga kaitim ang kulay ng kutis ko? Okay lang. Bagay naman sa'yo eh. Hindi kita bibigyan ng ashtray. Ha? Salamat po sa pagkaon. May sarap. Ang sarap ng talong pag-autumn. May tanong ako. Natural po ba itong maitim na kulay ko, Mama? Ha? Minana ko ba sa inyo to, Mama? Hindi umitim lang ako dahil madalas ako magbilad sa araw. Alam niyo ba, madalas ako masabihan ng iba noon na para akong hakatadal. Talaga, hakatadal? Sabi nino. Ng papa niyo? Hindi ba, Papa? Hindi naman ganun kaitim ang kulay ng kutis mo, Mika na. Ang itim ko kaya. Lalo na ako i-compare kay Yuzu. Tingnan niyo. Lagi kasi maulap ang panahon ngayong taong to, kaya hindi ako umiitim pag nagsiswimming tayo. Natural na maputi ang kutis mo, Yuso. Natural kasing maitim ang kutis ko, kaya lalo ako umiitim kapag sandali lang ako sa initan. Okay lang yan. Hindi mo dapat problemahin ang tungkol dyan. Hindi ba nagpupunta pa sa mga salon ng ibang kabataan para lang magpata ng balat nila? Hindi mo na kailangan yun, Nikan, kaya makakatipid tayo. Basta tungkol sa pera. Heto na naman, napaka-optimistic niyo talaga. Bakit kaya ako lang sa family natin ang maitim, Mama? Ay, ambot. Talong? Tama, dahil sa talong. Talong ang dahilan, Mekan. Talong? Nung pinagbubuntis kasi kita, lagi akong kumakain ito. Araw-araw akong kumakain na napakaraming talong. Sabi nila, ang mga buntis raw may paboritong pagkain. Hindi ko alam kung bakit talong ang gustong-gusto kong kainin noon. Ano naman ang kinalaman nun sa kulay ng balat ko, Mama? Ibig sabihin no, nung nasa tiyan pa kita, marami kang na-absorb na sustansya mula sa talong dahil araw-araw akong kumakain nun. Hindi ba't kulay itim ang sustansya ng talong? Kaya naman naging maitim ang kulay ng balat mo. Ha? Ano to, lokohan? Hindi ito lokohan, Yoso. Yung sinabi ko, totoo yun. Hindi ba't umiitim ang miso soup kapag nilagyan mo ng talong? Oo nga. Umitim nga. Kitabs? Tama, talong nga. Talong nga, kasalanan ng talong. Talong nga, dahilan ng lahat. Nagjo-joke lang kayo, hindi ba? Imposible naman mangyari yun eh. Mukhang may malaking kasalanan sa'yo si Mama, Mekan. Hindi ko alam na babae ka, kaya ang dami kong kinaing talong. Hello, good morning. Hi, good morning. Talaga, ang saya naman nun. Sama ako sa susunod. Sige. Ayos. Wow, ang puti niya. Ha? May sinasabi ka ba, Mikan? Ngayon ko lang napansin. Grabe, ang puti pala ng balat mo. Ay, ganun ba? Tingnan mo, ang itim ko kumpara sa'yo. Oo, ang itim mo nga. Ang itim mo kumpara sa akin, okay yan. Ang ganda ng kulay mo. Ibig sabihin ba nito, napakaitim talaga ng kulay ng balat ko. Alam mo ba, gustong-gusto kong maging tan, pero hindi nangyayari yon. Namumula lang ako. Hindi ako umiitim. FYI, hindi ako nagpatan. Natural lang to. Nakakaingit ka naman. Mukha kang malusog. Alam mo, everyday daw kasing kumakain ng napakaraming talong ang mama ko nang pinagbubuntis pa niya ako, kaya naging ganitong kulay ko. Ha? Napakarami daw ang kinain ng talong nung pinagbubuntis niya ako, kaya naman naging maitim ang kulay ng balat ko. Nakakatawa ka naman. Ha? Nagbibiro ka lang, hindi ba? Pero hindi imposibleng gano'n na nangyari, hindi ba? Umiitim ang miso soup kapag nilagyan yun ng talong. Ganon din ang nangyari sa akin. Sigurado yun. Imposible ang sinasabi mo.
Pero ang sabi niya sa akin kanina na problema daw siya. Hindi raw niya sinasadya na nangyari sa akin yun. Hindi raw niya alam. Ha? Talaga? Hindi alam ni Mama na babae ako, kaya kumain siya ng maraming talong nung pinagbubuntis niya ako. Kaya nagsorry siya. Anong kwento yan? Nakakatawa. Sabi ng Mama niya, nangitim siya dahil sa talong. Ano yan? Huwag mo sabihin naniniwala ka sa kwentong yun. Hindi ako naniwala nung una, pero nakita ko kasing umitim yung misususo dahil sa talong na nakahalo. Mama, may tatanong ako. Ha? Ano yun, Megan? Tungkol niyo sa sinabi niyo na kumain kayo ng napakaraming talong nung pinagbubuntis niyo ako. Ha? Oo. Ano itatanong mo? Gawa-gawa niyo lang ba ang kwentong yun? Pinagtawanan kasi ako ng mga classmate ko. Yun ba? Lula mong nagsabi sa akin noon. At sa palagay ko, tama yung sinabi niya. May punto siya. What? Bakit niyo ba kailangan ipasa ang ganong klaseng kalokohan sa mga anak niyo? Nakakahiya! Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Bakit ka nagagalit sa akin? Kasi kalokohan lang yun. Siguro, pero hindi rin naman yun imposible, hindi ba? Ha? Halimbawa, manhinilaw ang bibi pag maraming kinaing orange ang buntis. Iitim naman yun pag marami siyang ininom na kape. Yeah, right. Narinig ko na yan noon. Nakita mo na? Kaya naman hindi mo pwedeng sabihin na kalokohan lang yung kwento ko tungkol sa talong. Ay, nako. Bakit ba napakadali mo maniwala sa ganung kalokohan? Nung pinagbubuntis niyo si Yuzu, Ha? maputi po ang kutis ni Yuzu, hindi ba? Ano ba kinain ko nung pinagbubuntis ko siya? Summer nung pinagbuntis ko siya eh. Ice cream lagi ang kinakain ko noon. Napakainit ng taong yun kaya ang dami kong nakain na ice cream. Oo, tama. Yun ang dahilan. Kaya pala maputi ang balat ni Yuso. Naalala ko na. Wait lang. Ano naman ang kinalaman ng ice cream sa kulay ng balat ni Yuzu? Pero yun ang kinalabasan. Naging maputi siya, hindi ba? Matanong ko kayo. Paano naman kapag kumain ka ng maraming strawberry ice cream? Ano mangyayari? Ha? Ano? Oo nga, kapag maraming kinaing strawberry ice cream ang isang babae habang buntis siya, ano mangyayari? Sa palagay ko. Sa palagay ko, magiging mamula-mula ang kutis niya. Ha? Paano kapag honeydew ang flavor ng ice cream? Magiging parang green ang kutis niya. Paano kung marble? Ano? Marble? Sandali lang. Mahirap yan Paano kung marble? Malamang magkakaroon siya ng stripes. Ay, bakit ba kasi ako naniwala sa mga sinabi niya? Nagmukha nang tuloy akong tanga sa school. Ate Shinchi! Napakagandang pagmasda ng mga pulang rosas sa hardin. Si Papa, naglinis ng bahay! Teka, anong ginagawa mo, Papa? Naglinis ako ng sahig kanina. Huwag ka na magpunas. Tama na yan, Papa. Nilinis ko na ang sahig, Papa. Ito ba malinis? Naku, napakarumi. Ang itim-itim ng pamunas. Ang itim-itim ng Sandali lang. Yun lang ba masasabi mo? Ang itim. Woo! Sige na, Megan, anak. Buksan mo ang kamay mo. Sige na, bibi. Tama na, Megan, anak. Huwag ka nang umiyak, bibi. Papa, ano ginagawa niyo? Bakit yung tinititigan yung basahan?
nangyari? Kanina umaga pa siya ganun. Parang lalo pa siyang ginanahang maglinis ngayon. Ang galing, para bang naun ang switch ni Papa? Ano? Switch? Ang switch niya sa paglilinis. Dahil nasimulan na niya, siguradong tatapusin niya yun. Kung hindi, hindi siya matatahimik. Talaga naman, hindi mahilig maglinis ng bahay ang mga lalaki. Pero pag nasimulan na nila ang paglilinis, hindi na sila matatahimik. Wala siyang pasok. Bakit kaya hindi na lang siya magpahinga? Kunwari pa kayo, siguradong natutuwa naman kayo sa ginagawa niya. Ano? Hindi yan totoo, ah! Aminin niyo na. Tumawin kayo, sir! Lagi! Ano nangyari? Noon ang switch niya. Ang switch niya sa paglilinis. Sa paglilinis? Ba't ganito? Bakit, Papa? Ano na naman yun? Anong ano na naman yun? Naglinis ka na ba talaga mabuti rito? Oo naman, Papa. Talaga? Eh kung gano'n na to. Boto ito na pakwan. Summer pa ito nandito. Oo. Bakit may ganyang buto sa carpet natin? Pagkakagulat naman. Naloloko mo ba ako? Papa, masyado ka namang mitikuloso sa paglilinis mo. Dapat hinay-hinay ka lang sa paglilinis. Kung hindi, maraming misteryosong bagay ang lalabas mula sa carpet. Napakaganda ng Hoy! ilang rosas. Halika rito, mama! Teka, nandiyan na. Ano ba yun? Bakit na naman? Papa, bakit pati ang supag ginagalaw mo? Marami talagang alikabok sa likod ng mga muebles dito sa bahay. Ano mga bagay na ito? Huh? Oo! Matagal ko na hinahanap ang medyas na ito. Isa lang yung nasa akin kaya hindi ko maisuot. Maraming salamat, Papa! Salamat sa wakas. Nahanap ko ng kaparis ng medyas ko. Teka, bakit sa likod ng sopa natin ang mga gamit na to? Ay, nandiyan na. Ikaw pala, Mrs. Mitsushima. Ay, may pununtahan ako malapit dito. Naistorbo ba kita? Naku, hindi naman. Halika, tumuloy ka. Pasok ka. Sige, maraming salamat. Ay, magtitimpla lang ako ng tsaa. Naku, huwag ka na mag-abala. Nakakahiya naman. Hoy! Hindi ko rin maalala eh. Nakakapagtaka. Wow, ang kinang ng bahay. Wow! Papa, marami salamat sa paglilinis mo. Pwede palang maging ganito kalinis ang bahay. Kung araw-araw lang sana nililinis tong bahay, hindi ito magiging ganong karumi, hindi ba? Hindi lang naman paglilinis ng bahay ang trabaho ng nanay. Marami pa ako ibang dapat gawin. Hindi ko pwedeng ubusin ang oras ko sa paglilinis. Isa pa. Alam niyo ba, nung minsan galing kami sa bahay ni Mrs. Misumi? Oh, bakit? Alam mo, malinis at maganda ang bahay ni Mrs. Misumi, pero parang ang hirap huminga ron, hindi ba? Tama, nararamdaman ko rin yun. Palaging malinis ang bahay niya. Wala kang makikita kahit na kaunting dumi. Naiilang tuloy ako tuwing nandun ako. Napansin mo rin pala yun? Hindi rin maganda, masyadong malinis. Kaya naman hindi ko masyadong nililinis itong bahay natin. Kailangan may kaunting dumi kahit papano para hindi nakakailang. Palusot ka pa. Pero okay din naman na maging sobrang linis ang bahay paminsan-minsan. Kailangan din ng ganito. Oo nga pala, pwede mo ba akong tulungang linisin yung stove sa susunod? Ang hirap kasing tanggalin ng grasa eh. Okay lang ba sa'yo? Maglinis ka mag-isa! Hi. Mama, ano na naman nangyari kay Papa? Hindi ba naggalit siya? Bakit naglilinis na naman siya? Nagulat ka ba? Gustong-gusto kasing gamitin ang papa mo ang bago niyang armas. Bago niyang armas? Ayun, ako tignan mo. Steam cleaner. Aba natanggal! Napakahusay naman ito! Pagkatapos kong bilhin yun, nahubaling siya. Parang masayang ang gamitin yun.
Hoy! Wow, malinis na. Salamat, Papa. Ang linis ng kalan natin. May palalenas ka pa? Pwede mo rin bang linisin yung toaster? Okay. Pwede mo rin gamitin yung steam cleaner sa bintana at sa bathtub. O, di Oh ba? gosh, tuluyan na nakontrol ni Mama si Papa. Tagumpay siya. Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi! Papasok na ang kagalang-galang nating hukom! Narito na siya! Ayon sa nabasa ko tungkol sa reklamo niyo, gusto niyong alamin kung sino ang tunay na ina ng 4 na taong gulang na bata na ito. Naiintindihan ko. Ako ang tunay niyang ina, maniwala kayo. Hindi ako ang tunay niyang ina, kagalang-galang na hukom. Ako pa! Ako pa! Sa palagay ko, ang tunay na ina ng batang ito ay... Anong ililipat kung gusto niyo malaman ng Ang tunay na ina ng batang babaeng ito ay si... Ang tunay na ina ng batang ito ay... Ang babaeng ito! Kamukha niya? Anak ko! Ina! Sarado na ang kaso! Isa itong masaya at napakagandang pagtatapos! Oh, namamanhid ang tuhod ko. Wow! Sandali lang! Wait, sasakay ako! Teka, hintayin niyo ako! Ah! Nakakasilaw! Hi! Salamat at nakasakay din ako. Ha? Nakakapagod. Ay. Huh? Oh no! Saan kaya napunta yung ballpen ko? Thank you. Salamat. Ikaw pala, Iwaki. Tachibana, pauwi ka na rin pala. Yan? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ano to? Ano tong nangyayari sa akin? Hmm? Si Iwaki. Lagot na, hindi kaya in love na ako sa kanya. Ay, kanina pa yung batang niya sa banyo. Hanggang anong oras ba niya balak maligo? Megan! Kanina ka pa nagbababa dyan sa bathtub. Anong oras ka ba lalabas dyan? Naghihintay na ang papa mo. Maliligo na siya! Bilisan mo! Apa! Huh? Hi. Pinulot lang naman niya to ah. Napapaling na yata ako. Hoy, good morning naman ah. Kuya ako ah. Meron ka na sa bagay. Sige ah. Kopyahan. Mamaya sa recess. Para may mapasa ako. Thank you. Si Iwaki. Nakakainis naman si Yoshioka. Hindi ko na makita si Iwaki dahil tinakpan niya. Ha? Ano to? Ang liwanag, nakakasilaw. Ano nangyayari? Bakit kumikilang si Iwaki? Nakakasilaw, hindi ko siya matignan. Ano nangyayari sa'yo, Mikan? Nasisilaw ako. Huh? Maliwanag talaga pag autumn.
Bakit kaya? Bakit kumikilang si Iwaki? Imagination ko lang ba to? Ha? Imagination? Walang ibig sabihin yung sinabi ko. Ha? Uy, patikin naman yan. Okay yung bawal mo. Spaghetti na yan. Grabe. Salamat sa pagkain. Yan na. Gosh, hindi lang imagination yun. Iwaki, bakit ganito? Para kang isang napakalaking bituin na pinagmumula ng matinding liwanag. Hindi na kita kayang tingnan dahil sa sobrang liwanag mo. I can't help it, nakakasilaw. Salamat, Yoshioka. Mabuti na lang humarang ka. Ang init. Ang sarap ng pakiramdam na to. Anong nangyayari sa'yo, Mika? Sa paligid ko malapit nang dumating ang springtime. Ano? Springtime? Ano bang sinasabi mo? Kakaumpisa pa lang ng autumn. Oo nga pala. Ano ba sinasabi ko? Paligid ko nag-daydream lang ako kanina. Grabe ka naman mag-daydream. Kumain ka na, baka gutom lang yan, Mikan. Ano bang tinitingnan mo, Mikan? Kanina ka pa nakangiti dyan. Ay! Huwag ka titingin dito! Yun lang pala. Mas mabuti pang huwag mo na lang siyang tignan. Kawawa naman. Mukhang malala ang sipon niya ngayon. Oo nga. Kanina pa nga siya singa ng singi. Allergy kaya yun? Siguro nga. Mabuti pa huwag mo na lang siyang tignan. Baka kasi utak na lumabas kakasinga niya eh. Oo nga. Ang pakiramdam na to. Nasa likod pala namin siya. Ano bang ginagawa mo, Mika? Anong nangyayari sa'yo? Ewan to. Hindi ko rin alam eh. Okay ka lang ba? Ayos ka lang? Oo, okay lang ako. Ano gagawin ko? Malapit na kaming abutan ni Iwaki. Eto na. Bakit, Mikan? Masakit ba ang ulo mo? Mikan! Mikan! Mikan, sumagot ka! Uy! Ha? Okay ka lang? Bakit ka nakatitig na Iwaki at Yoshioka? Ha? You're wrong. Hindi ko sila tinitingnan. Ganun ba? Hero, ashtray. Atasinchi. 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 Okay, magsayo naman tayo ngayon. Magaling ang mama namin pagdating sa pababat spell. Isa yun sa mga talent niya. Mahuhulaan niyo ba kung anong ini-spell ng gamit ang bat niya? Bibigyan ko kayo ng clue pagkain itong mayroong butas. Nahulaan niyo ba? At ang sagot ay... Chikawa! Tama! Tama! Para sa pinakabagong balita, ito ang mangyayari sa susunod na episode. Maniwala kayo, hindi nagsisinungaling si Ishida. Gusto nila ng bagong gamit. May buhay ang makina. Alam niyo ba, parang dahon lang ng maple ang kamay ko nung maliit pa ako, pero ngayon parang baseball...